Elective, sir. Elective, Elective, sir. sir. Okay. So, yung last discussion natin is about the definition ng computer. Tama? Yes, sir. Sige nga, sino ano nun? Sinong nakakatanda pa nun? No? Dinip what is a computer? Ang pangit ng ballpen ko, ang kapal ah. Computer. What is a computer? Pa-define ulit, no? Ano muna tayo? Basic discussion. Computer. What is a computer? Hello? Nawala na sila. Kaninang ingay nyo ah. Computer is a electronic device, sir. Electronic device, no? Used to manipulate data, no? In order to produce a useful information. Tama ba? Yes, sir. Yes, Tama. sir. Tama siya, no? In order to produce a useful information. Sabi natin, being electronic device, ano lang ang data na hawak niya, nakilala niya. Anong data lang kilala niya? Dalawa lang, no? Dalawa lang state. O, dalawa lang yung type ng data na kailangan niya. Okay? Ano yon? Ano yon? Zero and 1. 1. 'Di ba, mga One, children? sir. Oo, no? Tama, zero and 1. Hello? Mic test. Yes, sir. Yes, no? Zero and 1. Okay. So, pag zero and 1 yan, ibig sabihin yan, yung single character ng computer as your data is a composition of zeros and ones. No? Composition of zero and 1. Ang problem doon, paano pinoproduce ng computer yung zero and 1? Paano niya mako-consider na zero tsaka 1? Pag may signal, zero. Pag walang signal, 1. Tama ba yon? Tinin! Tama yon, okay, no? Kaso nga lang, hindi natin alam kung ano yung value ng signal para maging zero. Or anong value ng signal para ma-consider as 1. Diba? Bakit? Kasi yung computer, ang pinaka dugo niyan is yung electricity, no? So, ibig sabihin, anong value ng electricity para ma-consider siyang 0 at para ma-consider siyang 1? Ilang volts? Alagay nyo, ilang volts para maging 1 siya. At ilang volts para maging 0. No? Tama ba? Hello? Andiyan pa kayo? Andiyan pa sila. Yes, sir. So, hindi natin alam. Yes. Tama. Pero, pwede natin kontrolin. Okay? Yung supply volts ng computer. So, bago natin isipin kung paano natin kukumputin, kunin muna natin yung mga component ng electricity. Ano ba yung mga component ng electricity? Kasi through that component, pwede nating ma-manipulate yung amount ng voltage para ano, para makontrol yung yung data, no? O yung signal. Okay, so electricity, no? Sa electricity, meron tayong tinatawag na voltage. Asan na yung ballpen ko? So meron tayong tinatawag na voltage. Yun yung V. Yung V yon, yung V, no? Voltage yon. So voltage, sulatan natin. Voltage. Yan, okay? Yan yung V. Meron din tayong tinatawag na current. Current. Yan, no? Ang symbol niyan is I. At meron tayong tinatawag na
resistance. Ang symbol niyan is R. Okay? So, kung titignan nyo ito, dyan manggagaling yung formula natin. In controlling the voltage, the current, and the signal. Ano ba yung, the voltage, the current, and the resistance. So, may idea ba kayo kung ano itong resistance? Mga kapatid. Pag sinabing resistance, siya yung nagre-resist no, ng ano, ng, ng flow, ng kuryente, o ng current. Okay? Yung current, yun mismo yung kuryente. Yung voltage, yun yung force, no? Kung gaano kalakas yung bato ng current. So, using these three component, makokontrol natin yung flow ng ano, ng electricity doon sa computer hardware, no? Para ma-consider natin kung zero ba siya or 1. So, electronics tayo. Yung resistance, ang electronic symbol niyan ay ganito. Yan, ganyan, no? Tapos yung current, ang electronic symbol niyan, wala lang, I lang, ganyan. Okay? Yung flow, no? Tapos yung voltage, ang electronic symbol niyan ganito. Yan, parang battery ba? Okay? So, question? So far, wala, no? None, sir. None, no? Medyo tulog pa sila kasi malamig. So, burahin ko na. Okay. So, balik tayo Hindi ngayon. sinasagot, sir. Ha? Di sila sumasagot. Na ano sila, na culture shock, no? So, balik tayo no? Sa ating formula. Yung ating basic formula, yung V, tapos I, tapos R. Tandaan nyo lang yan. So, pag kailangan kong kunin yung voltage, ang formula ko will be the current, okay, times the resistance. Kung gusto kong kunin yung resistance, ang formula ko will be voltage over current. Okay? Paano kung gusto kong kunin yung current? So, kung gusto kong kunin yung current, ang formula ko will be voltage over resistance. So, meron tayong tatlong basic formula. 1, 2, tsaka 3. Okay? Question? Uy, None po. none po, no? Nanahimik na yung isa, no? Yan po. Nasa module po ba yan, sir? Hindi po. Nasaan? Nasa module po yan, sir. Anong module? Wala sa module to, no? Nasa LMS po. Yeah. Recorded ang lecture natin. After this lecture, padadala ko yan doon sa LMS. Yung buong recording. Para meron kayong kodiko. Sige, sir. Thank you po. Okay? Wala sa module to, naka-separate to. Supposed to be itong discussion na to ay para sa face-to-face. So happen, nagpe-face-to-face naman tayo, ano? Yun nga lang, yung iba tulog. Okay? So next. So balik ulit tayo. Kunyari, nagbigay ako ng symbol, no? Electronic symbol. Teka, nawala na naman yung aking ballpen. So, let's say ito yung ating battery. Yan, no? Tapos, may nakakonect na resistor. Yan, dalawa. Yan. Tapos, tumakbo dun. Okay? Kunyari, yung value ng battery natin is 12 volts. Tapos, dalawang resistor natin, di resistor 1, resistor 2. Okay? Lagyan natin ng value to. Gawin natin, sabihin natin, 1 ohms. And this is 2 ohms. Okay. Bago yung current natin, yung total current, no, will be the unknown. So, paano natin kukunin yung total current? So, let's go back to the formula, no? Let's go back to the formula. Based dun sa ating formula, V, tama ba?
over IR. So, anong kailangan ko? Ito, current. No? So, therefore, ang gagamitin kong formula will be current is equal to total voltage over total resistance. Tama. So, anong value ng total voltage ko? 12. Ayan. So, lalagay ko lang dyan, 12. Ang problema ko, anong value ng total resistance ko? So, dalawa yon, no? Dalawa yung resistance ko eh. Yung resistance number 1, resistance number 2. So, anong value gagamitin ko? Tenenen. Wala. Hindi natin alam, no? Kasi, meron pa tayong other formula kung paano mag-compute ng resistance, lalo na pag dalawa, tatlo, apat. Kung isa lang yan, wala tayong problem. Let's say, wala itong R1. Andito lang yung R2. Ang ilalagay ko lang dyan, RT, is 2. Because ang value ng R2 ko is 2. So, therefore, ang total current ko, let's say wala ito, no? Alisin natin ito. Alisin natin ito, kunyari. Yan. Okay, tapos, diretso lang natin. Pag ganun. Yan. So, anong value gagamitin ko dito? 2. R2. Which is 2. Ang value niya, no, nabure. Which is 2. So, total current will be ilan? 6. Anong 8? 6 ampere. Bakit naging Pero naging 6? 6, sir. Ito, 12. 12 to eh. Oh, over 2. Kaya naging 6 ampere ka. That is total current. Tama? Tama, sir. Tama. Tama, sir. Okay, Tama, sir. tama. So, balik na. Check natin yung voltage. Alam natin na yung voltage is 12. Pero kunin natin yung formula, no? So, voltage will be equal to the current times the resistance. So, ang current ko ay 6 ampere. Ang resistance ko ay 2 ohms. 2. So, that is 12 volts. So, tama. Okay. Correct. Tignan natin yung resistance. No? Yung resistance, ang formula niyan ay voltage, which is 12, over current. Ito to, no? Kinukuha ko yung R. So, voltage over current. Anong current ko? 6. Ito volts, ito ampere. So, therefore, yung total resistance ko, ilan? 2 ampere. So, tama. 2, sir. 2. That is for a single resistor na nandun sa network. Yung problem natin, dalawang resistor. Okay? So, pag-usapan muna natin yung resistor network. Burahin natin ang aking whiteboard. Parang mas maganda online tayo. Mukhang nag-i-enjoy ako sa whiteboard ko. Okay, next. So, balikan natin yung previous example. Okay? So, sa previous example, ganito itsura niya. Diba? Ganyan. Na? Ito yung R1 at ito yung R2. Tama? So, kailangan nating makuha yung RT. So, yung RT natin, dalawa. Composition of R1 and R2. May may dalawang klase ng resistor network. Isang pag straight, ang tawag dyan, series. Series network. No? Series connection. Kung naka-series ka, ang formula mo, series natin to, series, will be R1 plus R2 plus R, so on and so forth, Rn. Meaning, i-add mo lang lahat ng resistor connected in series. Tama.
So therefore, if this is series, ang formula ng RT ko will be R1 plus R2. I-add ko lang yung dalawa. Yung R1 tsaka yung R2. That is series. Paano mo malalaman kung series yan o hindi? So, tignan nyo to isang example na ito. Tignan natin yung isang sample network. Paano kung naging ganito itsura niya? Ayan. Ayan, naging ganyan. Tapos andito yung supply. Andito yung volts. Ito yung volts. So, ito yung R1 mo. Ito yung R2 mo. So, hindi na series yan. Ang tawag dyan parallel. Paano nyo malalaman? Kasi kung galing ka sa supply, ito yung supply natin, ang flow kunyari niya pag ganito, pagdating dito, sa node na to, naghiwalay, no? Yung isa tumakbo doon, at yung isa tumakbo sa R2. Pag nagkaroon ng split ng source, ng signal, or ng voltage, nagkaroon ng split ng source, ibig sabihin yan, parallel na yan. Okay? So, hindi mo na pwedeng gamitin tong R1 plus R2 dyan. Kung nakaparallel ka, parallel, no? Ang formula mo dyan, for 2 resistor, this is 2 resistor, ang magiging formula natin will be R1, R2, over R1 plus R2. Okay? This is applicable only for 2 resistor. Eh, paano kung naging ganito? Naging ganyan itsura niya. Kunyari, naging ganyan. Ito yung signal, ito yung voltage. Oh. R1, R2, R3. Oh, ilan si resistor yan? Tatlo. Hello, sir. Anong network yan? Series o parallel? Nagkaroon ba ng splitting ng source? Nagkaroon. 'Di ba? Saang node? Dito nag-split yung source dito. Nahati sa tatlo, no? Yung isa pumunta sa R1, yung isa sa R2, at yung isa sa R3. So therefore parallel 'yan. Hindi mo pwedeng gamitin tong formula number 2 na to. Ito yung formula number 1, no? So gagawa ka ng bagong formula. Sabihin natin number 3. Kung 3 or more resistor, yung RT mo will be 1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So on and so forth. Hanggat merong nakakonect na resistor in parallel. So ito yung formula natin. Kapag naging tatlo. Okay? Pag dalawa, ang gagamitin nyo, ito. This is for 2 resistors connected in parallel. And this is the computation of resistance connected in series. Question? Angel heart. Question? Tulog. Tulog si Angel heart, no? So, walang question. Okay, so next. Burahin ko na to, ha? Burahin ko na, ha? Okay, so burahin na natin. So, balik tayo dun sa ating previous example. Ano yung ating previous example? No? So, yung previous example natin, meron akong dalawa. Tapos, nakakonect siya sa aking supply. Ang supply ko rito ay, sabihin natin, 12 volts. Tapos, meron akong current. Ang current ko ay unknown. Total current.
Dalawang resistor meron ako dyan. Resistor 1, resistor 2. Sabihin natin this is 2 ohms. Yung ohms is the units of resistance, no? Dito, another 2 ohms. So, paano ngayon natin kukunin yung total current? Kung total current ang hinahanap. So, ang formula is, ano, mga kapatid, voltage, total voltage over total resistance. Tama? Di ba yan yung basic formula natin? Kaso sa ating network, dalawa resistance natin. So, dapat kumputin natin yung total resistance. So, our RT will be, ano yan? Series parallel. Series. Therefore, summation lang. No? R1 plus R2. So, pwede nating i-substitute ito dito as our R3. So, yung ating total current, therefore, will be total voltage over R1 plus R2. Ito yung RT natin. Sa-substitute nyo lang yung value. Total voltage is 12 volts over 2 ohms plus another 2 ohms. So, total current will be 12 volts over 4 ohms, which is equal to, ano, 3 ampere. Yung ampere is the unit of measurement ng current. So, this is the result. No, ang sagot dito, 3 ampere. Okay? Question? Sample pa. Sample pa, sir. Sample pa, Di di mo ba? siya tubig. Yes, sir. Di ba ang saya? Okay. Next. Let's say, gawa tayo ng another connection. So, meron akong isang resistor, dalawang resistor, at isang resistor, no? Tapos, nakakonect yan sa supply. Okay? So, meron ako ritong, sabihin natin, 12 volts, sige. Ayan. No? Meron akong current, which is, unknown. Okay? Tapos, itong aking R1, ang value niyan is 1. 1 lang. Yung R2 ko, ang value niyan is also 1. No? Tapos ito, ang value nito is, sabihin natin 4. Ito, another 4. This is my R3, and this is my R4. Okay? Question? Ulitan natin, gawin natin 2. Para masaya, no? So, burahin natin. Gawin natin 2. Tsaka na yung 4. Pag exam na. So, gawin natin 2. So, yung R3 ko, ang value niyan is 2 ohms. And this is another 2 ohms. So, anong required? Ito. Okay? Current. So, anong formula niyan? So, ang formula natin is total current will be equal to the total voltage over the total resistance. Na? Tama? Tandaan nyo? Tama, sir. Tama. So, kailangan natin munang kunin yung total resistance. So, yung total resistance is a combination of series. Pagdating dito, naging, parallel.
sa R3 tsaka sa R4, naging parallel. So, i-combine natin yung series tsaka yung formula ng series at tsaka yung formula ng two resistors connected in parallel. Okay? So, para makuha natin yung RT, so yung R1 naka-series, tama. R1 to, no? This is, ay nawala. Okay. This is R1. So, R1. RT will be equal to R1 plus R2. Kasi naka-series siya. Yung R1 and R2 naka-series. Plus, hindi ko pwedeng i-plus yung R3 tsaka yung R4 ng diretso. Kasi si R3 and R4 is in parallel. So, ano yan? Magiging R1, tama, R2 Yes, sir. over R1 plus Plus R2. R2. So, yun ang formula ng RT natin. No? Yung R1 and R2 naka-series. Bago naka-series siya sa parallel na R23, R34. Kaya ito yung itsura ng anong R, ay mali. It's not R1, R2. R3, ano? R3, R4. R3 plus R4. Okay? So, substitute natin yung value. RT muna tayo. If this is 1 ohm plus 1 ohms plus 2 ohms times 2 ohms over 2 ohms plus 2 ohms. Okay? So, anong result? So, yung RT ko will be 1 plus 1, meron akong 2 ohms galing yun sa R1 and R2. 2 plus 2 times 2, meron akong 4 over 4 ohms. So, therefore, ang RT ko will be equal to 3. Bakit naging 3? Kasi 2 plus 4, 4. 4, 4 is equal to 1. So, 1 plus 2 equals 3. Tama. Ayusin natin. Baka hindi nyo nasundan. No? Yan. Yan. Sulat natin. Nang may kagandahan. So, mangyayari dyan, yung RT mo will be 2 ohms plus, yung result nitong 4, 4 is 1. 4 over 4 is 1. Saan galing yung 4? Dito. Saan galing yung 4 sa baba? Dito. Okay? Saan Okay. galing yung 2? Doon. Ito yung 2. R3 tsaka R4. Kaya meron kang 2 rito tsaka 2 ron. Kasi R3 plus R4. Sa taas, R3 times R4. Kaya meron kang 2 ohms plus 1 ohm. So, ang RT mo will be equal to, ilan na? 3 3. ohms. So, balik tayo sa formula natin na to. So, to get the total current, no, yung total voltage natin will be 12 volts over the total current, ay total resistance which is 3. So, meron akong 3 ohms. So, therefore, total current will be equal to 4 ampere. 4. Bakit? Kasi yung 12 over 3. Yes So, po, this sir. is our final answer. Okay. Okay? Nasundan? Sir, Yes, sir. Bernadette. Bernadette. Question? Bernadette. Nandiyan ba si Bernadette? Question, Madam Bernadette. Ah, Madam Bernadette. Wala? Walang tanong? Kabanlig. Wala. Nagets nyo? Yes, sir. Nagets. Okay. So, last example. Tapos, exam, no? Okay. So, last example tayo. Mag-delete tayo.
Any reaction? Violent reaction? Wala, no? Okay. Bawal mag-react. Gerald. Gerald? Question, Gerald? Wala. Okay, so, gawa tayo ng isa pang example. Paano ko naging ano yan? Naging ganyan na itsura. Ito mukhang masaya to, eh. No? Ano ko naging ganito itsura niyan? Ten, ten, ten. Ilang resistor meron ako? Ilang resistor meron? Tatlo. Tatlo, ano? Hindi ah. Hindi Ata, tatlo sir? ah. Ah? Apat, sir? Apat. Ito, Wait. sir. 1, 2, 3, 4. R1, Para Yes, sir. guhit ng sir. R2. R3. Pangit kasi drawing ko rito. No? So, R3 at And R4. 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 Ohms 4. Lagyan natin ng value, no? Sabihin natin lahat ng resistor natin, ang value niyan, ano, puro 2 ampere. Puro 2 ampere, ay puro 2 ohms tayo. Pare-pareho silang 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. Yun. This time, ang hinahanap, ano, VT. Total voltage. Volt. So, balik tayo sa formula natin. To get the total voltage, ano yan? Total current times the total resistance. Tandaan nyo lang ito. Na? Kailangan ko to, so IR. Pag kailangan mo yung I, V over R. Pag kailangan mo yung R, V over I. Kaya kailangan ko V. So IR ako. So total current over total resistance. Ang problem, yung resistance nyo, 4. Paano nyo ngayon kukunin yung RT? Total resistance. So dito muna tayo sa node na to. R1 and R2 is in parallel. R3 and R4 is in parallel. Pero, yung result ng R1 and R2, nakaseries sa result ng R3 tsaka R4. So, dapat kunin nyo muna yung value ng R1 tsaka R2, yung total ng R1 and R2, tapos kunin nyo yung total ng R3 and R4, bago nyo isum up. Kasi, bakit isa-sum up? Kasi series na sila. Dalawa. Gets? So, kung meron kang 2 resistor connected in parallel, so gamit ka ng formula na ano, R1, R2 over R1 plus R2. Nakasiris yan saan? Sa R3 and 4. R3 and 4 is in parallel, so the same formula R3, R4 over R3 plus R4. Tama? Yes, sir. Ngayon, sa-substitute na lang natin yung value niyan. R1 is 2 ohms. R2 is another 2 ohms over R1, 2 ohms plus another 2 ohms galing sa R2 plus R3 is 2 ohms times R4 which is 2 ohms over R3 which is 2 ohms plus R4 which is 2 ohms. So, pag kinumpute nyo, that will be 4 over 4 ohms, yung R1 and R2, plus 4 over 4 ohms, yun yung R3 and R4. So, total resistance will be 1 plus 1. Yes, So, sir. RT will be 2 ohms. Tama. Yes, sir. Ngayon, isa-substitute natin sa ating main formula, no, to compute the total voltage. So, yung total voltage will be IR times RT. Okay. So, pag ano yung IR natin? IT natin, 4 ampere. 4 ampere ang IT natin.
Multiply mo saan? Sa RT. Anong RT natin? Hello, Mike Tess. RT, nasaan ka RT? Anong value mo RT? 2 ohms Ito, po. no? 2 ohms. So, 2 ohms. Yes, 2 sir. ohms. So, therefore, total voltage natin will be equal to ilan? 2 ata, sir. 2. Anong 2 ata? 8. No? Kasi meron kang current which is 4. Total resistance which is 2. Ang 4 formula ng times 2. voltage is IR. So, current times resistance. So, therefore, ang total voltage natin is ano? 8. 8 4 times 2. volts. Final answer. 8 volts. Bakit? 4 yung current. Total resistance mo, 2. Bakit ko pinatay? So, 4 namatay eh. 4 times 2 equals Ay, 8. sorry, sir. Okay na. So, 8 volts. O, di ba? Question? None po. Nampo. None, sir. Nan. So, ang topic na to is ano, no? Na network resistor tsaka Ohm's law. Okay? No more question? No more. So, ah kailangan kong makita kung sino-sino yung audience, no? Tatanggalin ko muna yung sharing ko. Tapos, natanggal na yung sharing. Paki-open cam mga kapatid para makita ko kayo. Okay, so makita nyo dun sa aking camera kayo yan. So, yan ang ating audience sa ating session today. Para pag in-upload ko, makita nyo yung sarili nyo. Hello, hi, hi. Okay. So, 10 seconds. Ilabas yung mga pogi niyong mukha. No? Ba't yung iba nawawala? Nandito sila sa gilid. Okay, so kung wala na, we will stop the recording at abangan nyo sa YouTube. No?